Malang gabi sa bawat isa. Dito po tayo sa ikapitong pagpapasalamat para sa buwan ng July sa 2025. Ayun po, bibigyan po natin ng buhay sa Evangelium sa Marcos. Sa Kapitulo 9, versikulo 33 hanggang sa 40. Sabi mo ganito, at sila ay nagsiyangin sa Capernaum. At nang siya ay nasa bahay na, ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakapirahan ninyo sa lahat? Ngayon, dito pa lang sa isang verse, paano natin malalaman kung sino yung nagtanong at kung sino-sino yung mga kakapirahan? Kasi po, ito yung magkakasama ang ating dakilang Panginoong Jesucristo at yung 12 alagad. Ang ating dakilang Panginoon, napansin niya na parang mayroong mga pagpapalatala sa mga alagad. Kumbaga, kahit batit ng ating dakilang Panginoon yung kanilang mga ginagawa, pero idinaan niya pa rin sa kanila. Sabi dito, datapwat hindi sila nagsilid. Sapagkat sila rin ay nagtalo sa lahat kung sino ang pinaka-kanila. Ngayon, tatanungin natin, bakit kaya nasa isip ng mga alaga ang magtalo-talo kung sino yung pinaka-kanila? Dahil po, naranasan din ng mga alaga katulad natin. Pasalamat tayo dahil meron ng Espiritu Santo gumagabay sa atin. Pero po, doon sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon, hindi pa bumababa ang Espiritu Santo. Kasi po, bumaba ang Espiritu Santo nung panahon ng Pentecostes. Kaya, mararanasan din ng mga alagad dahil ang tingin nila sa kanilang sarili. Kilalang-kilala ang ating dakilang Panginoon at dahil sila yung pinili mga tao na ginawang alagad, ang tingin nila sa kanilang sarili na 12 sila pero mayroong uungo sa kanila. Ngayon na ang tinatawag na pinakadakila. Ngayon ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. At siya inuupo at tinawag ang 12. At sa kanila sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ang siyang mauuli sa lahat at lingkod ng lahat. Ngayon po, sa sinabi ng ating dakilang Panginoon, mapapaisip tayo. Dahil ang pinagtatanungan ng mga alagad kung sino yung pinakadakila. Ang proseso para maging dakila, dapat mapupuli ka sa lahat. Sa paanong paraan? Halimbawa, gusto mong maging dakila dito sa grupo, kalagdan late. Hindi ganon. Kundi, mahaba ang pasensya. Magiging huli sa lahat, ibig sabihin, hindi ka nangunguna na mag-suggest, magiging opinion, kundi, ang tunay na leader, siya ang pinakahuling nagpapasya. Sa makatuwid, makikita ang tunay na leader sa pamamaraan na ayon sa kalooban ng ating dakilang Panginoon na handa nang unawain ang lahat ng opinyon sa gisto ng bawat isa. Siya ang pinakahuling magsasalita. Kasi po, yun ang batayan. Siya ang magiging huli at magiging lingkod ng lahat. Sa makatuwid, ang pagsilbi sa ating kapwa, hindi yan payabanan, padamihan ng ginawa, kung hindi naman ito ay nagpapasikatan. Kundi, sa paglilingkod sa lahat, minsan po kasi depende sa pinaglilingkuran. Merong pinaglilingkuran, ginawan mo na ng kabutihan, pagtalikod mo, ito pang masama.
kung tunay kang tapat na lingkod, na marunong ka ng magpahuli sa lahat, inuunawa mo pa yung kalagayan ng tinulungan mo, bagamat iba yung impact ng binalik niya, na tinulungan mo na sira ka pa, ang mahalaga po ron, yung paglilingkod, umiral yung puso, na natagawa tayo ng tunay na paglilingkod na hindi natin tinitingnan kung ang isuklit man niya, masama o mabuti. Ang mahalaga po ron, natapos natin yung paglilingkod, nagawa natin yung dapat natin gawin sa ating kapwa. Yun po yung importante doon. Ngayon, nagbigay ng halimbawa natin na pinapalitan. At kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at siya ay kanilang kinalong at siya ay kanilang sa kanila ay sinabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata sa aking pangalan na ako ang tinatanggap. At ang sino man tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi dia o sa akin nagsuko. Ngayon po, kung titingnan po natin dito, kinuha ng ating dakilang Panginoon isang bata, kinalong niya, at sinabi, ang sino man tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata. Kung titingnan po natin, ano ba ang attitude ng bata? Una, maingay. Ikaliwa, may kakulitan. Ikatlo, parang lahat na lang ata gustong itanong. Makulit na, mahilig pang maglaro, minsan nagkikipag-away din. Pero ano po ang pinakahalimbawa na dapat tularan sa pagtanggap ng bata? Ang bata po kasi, hindi ba marunong magtanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa? Magalit ba ng bata, ang galit, parang laro lang, maya-maya, parang wala siyang sama ng loob na kim-kim sa kanyang kapwa. Yun po dapat maging attitude ng isang leader. Na dapat, kapag salita ka man, ng masama, dinuwahali ka man, siniraan ka man ng kulit, i-ignore lang natin yan. Dahil, ang gumagawa noon, kapag pinatulan natin, tayo naman ang mapapahaba. Ikababagsak po natin yan. Kasi po, kung titingnan po natin, normal sa isang bata, na halimbawa, sa pamamahala, mayroong ugali na parang bata na sobrang kulit, ingay, madaldal. Tapos, ang akala puro laro lang lahat. Kung titignan natin yun, parang ganun na lang nangyayari. Iba, hindi na naniwala sa espiritu. Ang iba, hindi na tinitingnan yung estado ng leader. Parang anong nangyayari? Nagkahatulan na sa isa't isa. Pero kung titignan po natin dito, ang pagiging isang maliit na bata ay isang larawan ng tunay na lingkod na dapat hindi marunong magtanim ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Na dapat hindi siya nagkikimkim. Na dapat handa niyang tanggapin sa oras na magkamali ang kanyang kapwa, dapat kinausap ko. Parang tulad ng bata, away natin. Pero wala siyang no hard feelings. Sabi niya. Kaya, kapag tinanggap natin ang ating kapwa na asal bata, na makulit, na ingay, na dasdal, tuturing natin siya na katulad ng isang tunay na bata na dapat habaan natin yung pag-iisip natin, yung unawa para sa kanila dahil yun talaga yung kalagayan nila. Kapag tinanggap natin sila at hindi natin hinuhusga ang kanilang ginagawa, sabi niya, para na rin natin tinanggap yung nagsubok sa kanya sa magkatuwid ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kasama po yan sa nakakasalamuhan natin. Pero titignan po natin dito sa paligid natin, minsan may mga nangyayari ng mga bagay-bagay na kapag hindi natin napigilan, mahuhusgahan natin ang ating kapwa. Pero dapat, sa isang tunay na gustong maging
dakila sa paningin ng Panginoon, walang iba. Dapat ang ating pag-iisip ay napakalawak. Marunong tayong umunawa at kumilala ng mga sitwasyon ng bawat isa sapagkat hindi po pare-parehas ang mga karanasan. Kaya pagka minsan, yung karanasan ng isang tao, puro problema, yung karanasan, hindi mawala ng karamdaman, kung saan yung isa naman, pinitin natin, agrabyado, ano ba? Dapat po yan, lahat yan inuunawa natin. Dahil may kakaiba-iba po ang mga sitwasyon ng bawat isa. Kaya po, pagdating sa pagiging isang, kung gusto natin maging dakila, unang-una, napakalawak dapat ng ating pag-iisip. Marunong tayong umunawa sa sitwasyon ng bawat isa. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Juan, Puro, nakita namin ang isa sa mga pangalan mo ay nagpapalabas ng mga demonyo. At pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Ngayon, nakita ni Juan daw Evangelista na mayroong mga tao na nagpapalayas din ng demonyo sa pangalan ng ating dakilan. Ngayon, kung titingnan po natin, kasi doon, ang mga espiritas doon, magkakasama rin. Ang mga parisiyo, ganun din. Pero, mayroong isang grupo na nagpapalabas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, dahil nga, hindi sila kasali doon sa sumunod sa ating dakilang Panginoon. Pero mag-iba sila grupo. Napansin nila ni Juan Evangelista. Kaya pinagbawalan. Dahil hindi sila kasama. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Dapat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko kapag tayo makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Iyan po, ang ibig sabihin patunayan ng ating dakilang Panginoon. Meron ba tayong may encounter na katulad ng ginagawa natin na hindi sumasalangan sa mga aral na nababasa natin sa mga banal na kasulatan at sumasang-ayon kahaling tulad ng ating ginagawa na gumagamit din sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, hindi po dapat natin silang pagbawalan o katulad namin sapagkat maaari sa ibang sanga sila nanggaling na pinangunahan din ng Diyos para katulad din ang ginagawa ng marunong din tumulong sa may karamdaman, magpagaling ng may karamdaman, mangaral ng ibang studio, higit sa lahat, marunong unang-una, kinikilala mismo ang Diyos na magapangyarihan sa lahat. Ito po yung pinaka-importante po ito. Kaya wala po tayong karapatan kumatol sa mga ibang tao na gumagawa ng katulad ng ginagawa natin. Kapag hindi natin natatagos yung kalooban ng Diyos. Ganun po yun. Meron nga akong experience sa Maynila. Templo dito, bakod lang ang talitan, pero magkaiba yung source. Iba yung pinaka-leader nila, iba rin dito, pero parehas ang gawain. Kaya, sabi nga, ang hindi laban sa atin, nagkampi natin. Ibig sabihin, isa lang ang espiritong gumagawa sa isa at ganun din sa isa. Lamang, yung mga taong involved doon, hindi sila magkakakilala. Sabi dito, sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasama. Ibig talang sabihin, pag halimbawa, wala namang contrary yung ginagawa ng isa doon sa isa, kasama pa rin natin yun. Dahil isa lang espiritu ang gumagabay doon sa isa at ganoon din sa isa. Sabi sa pagkuli, sapagkat ang sinumang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anong parang ganti sa Kanya. Kaya po kung titingnan po natin dito, mga kapatid, hindi natin nalalaman ang araw niyang oras. Sino mang pumatok sa ating bahay, humingi ng tulong, kahit makikinom lang, huwag natin ipagpait yung isang basong tubig para sa Kanya. Kaya hindi natin alam, baka may isang anghel na sinugo ng Diyos para kilalanin tayo. Para malaman kung tunay na tayong tapat sa Diyos. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos hindi umahatol sa kapwa. Sapagkat, sabi nga kanina,
akin ang pagigiganti, ako ang gaganti sa ng lahat. Kaya yung reward at yung mga ibibigay ng Diyos na kakatulan sa bawat isa, nasa Islam yan. Tayo po, walang karapatang humatol sa ating kapwa. Kaya kapag may lumapit at makinom, kasino lang naman yung presyo ng isang basong tubig, bakit pa natin ipagdadakita? Makagawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa, sapat na yun. Kung na-record na yun sa lahat ng ating mga ginawa. Lalong-lalo na kung tayo'y pinangunahan ng Espiritu Santo. Lahat ng ating ginawa, maliliit na yan, o malalaking bagay, on the record po yan doon sa libro ng buhay. Siguro, dito na lang, pagkitibag ko, salamat po sa Diyos, at isang magandang gabi. Salamat.